Ayan, okay yun. Ano bang pag-usapan natin tungkol doon? Opo. Hindi, pero anyway, Sen, kasi simulan natin sa Monday. Unahin natin chronological. Monday nga, Oo, sinasabi yung ko. chronological of events tayo. Umaga Sen. muna, umaga. Umaga nung, di ba, nung, ina-expect na ba talaga ninyo na may mag-motion na all seats vacant. all seats vacant, all possession na vacant, na mayroon talagang ganun mag-motion? Ganito kasi, dahil nagpulong kami ng Sunday. Okay. Sunday! Hindi ko nasasabihin kung saan, basta nagpulong kami. Opo. Gabi. Ako naman kasi, pag alam kong wala namang mangyayari, basta sukat na lang na alam nilang nakipag-cooperate ako, nandun ako nandun nakikinig kayo, ako. Pero hindi na ako nakikisali sa usapan. Kasi nahati lang yung pag-uusap doon sa isang ang tao at saka kay Senator Bato. Ngayon, sabi ko, na walang galang na sa inyo, basta't ako, hindi ako naniniwala Opo. na itong taong ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Pasensya na kayo nga ako. Pasensya okay. na kayo. Ako, tapat naman ako eh. Ako kahit na imposible, ang alam ko dito, si Senator Bato. Kaya lang alam kong imposible. Alam kong imposible, pero Sa sabi sarili niyo ko, talaga sa tingin, hindi talaga darating si Bato no? hindi, alam kong gusto niyang dumating. Ang Opo. problema ko, paano siya makakarating? At so, paano paraan ang gagawin niya para makalusot siya sa mga maraming taong naghahanap sa kanya. Opo. At eventually, bigla niyang ipakita yung sarili niya na nandun na sa loob ng plenaryo. Para sa akin, imposible. Kaya sinabi ko, ito lang ang sa akin, sabi ko, alam kong imposible, pero ito lang kako ang nalalaman kong makakapagbigay sa atin ng tagumpay. Yun ang magiging susi. Respeto naman. Alam naman namin yun, sabi niya. Tapos ako kakausap dito, ganyan. Hindi na ako nakikinig doon dahil alam ko walang mangyayari dito. Ganoon ako eh. O yun ang pananaw ko. Wala naman akong magagawa doon. Kaya nung umalis na ako, nauna akong umalis, sabi ko. Pinuntahan ko si Senator Bongo na nakaupo doon sa malayo. Senator Bong, mauna na ako, sabi ko. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, wala tayong pag-asa. Yung sinasabi nyo na Nakukuha yung majority. hindi, meron kaming plan B. Meron kaming plan B. Kapag hindi kanya dumating si Senator Bato, i-declare na lang natin ang mga chairmanships vacant. Ay, ayoko din yun. Sarili ko lang naman yun. Kasi hindi na lang ako kumikibo. Kasi alam ko, sige, declare natin. Hindi naman sila papayag, magkakagulo-gulo lang kami. Tapos, puro labanan, puro debate. Ang mansari na walang ano eh. Imposible yun na merong kaming magagawang mabuti nang dineclare lang namin. Away-away din yun. Siyempre, labanan. Ako dito, ako gusto, ganyan. Tapos, salungatan, ganyan. Yun ang plan B. Ang plan A talaga, sana makuha namin. Kaya lang ako, isa na ako sa walang pag-asa doon. Hindi kayo maasa na mangyayari Hindi yun. ako maasa. At sabi ko kay Senator Bong, alis na ako, sabi ko. Kagaya na sinabi ko, si Senator Bong lang, Senator Bato lang. Kaya lang, it is an extreme sacrifice on his part. Hindi ko alam paano. Pero sana mangyari lang, sabi ko. Kasi kung halimbawa dumating siya lang ang makakapag-turn around. So yun ang mag-trigger na para talaga mag-turn around. Pero maski sila, alam naman nila yun. So bali, gano'n na lang siya mag-trigger. Tsaka siguro, kung sakali mangyari, malay mo ako, maisip niya na pag nakuha namin, this is a better chance for him na maproteksyonan namin siya. Nangyari naman for a while, di ba? The rest is history. Pero kung hindi dumating si Senador Bato, sa tingin nyo, parang hindi rin magde-decide yung iba na lumipat. Kasi parang hindi, magagawa din namin mag-motion ng vacancy ng chairmanship lang. Hindi ng Senate President. Hindi not all position. Kasi ang ginawa namin nung dumating si Bato, di ba? To declare all positions vacant. Iba yung chairmanship lang. Parang gulo-gulo lang. So yun palang So, ganun kainit si Bato.
nung dumating. Kaya, So, nung makita ko, bigla akong ako ang unang nabuhayan ng loob. Ang gusto ko eh. Oo. Sinalubong talaga, napayakap ako doon sa tao eh. Kasi umahangos nga po nakita namin eh. Hindi nga siya makapagsalita eh. Anong nangyari sa'yo? Kaya na. Oo, hinihingal po eh. Hinahabol ako. Saan ako mahabol sa'yo? Wala na. Yung mga FBI, nandun sila. Tapos ginaganon niya sa akin yung daliri niya. Itong isa, basag itong isa. Yung isa nabalatan dito. may dugo, Sa kakaganon niya yata sa... Yun na nangyari. Ito yung problema. Bakit bakit merong NBI sa loob mismo ng Senado? Bakit pinayagan yon? Na doon pala siya huhulihin. Wala bang paggalang sa Senado? Ito yung pinaka main question na dapat itanong natin. Gusto niyo siyang hulihin sa labas. Paglabas niya o kaya pag bago pumasok, nandun kayo sa labas. Opo. Pero yung nakipag-coordinate kayo, kasi inamin na ni former SP na pumunta ang NBI sa kanya, umaga pa lang. Umaga pa lang, Tapos, makipag-coordinate kayo sa OSAA. Sabi, ito yung aming Sergeant at Arms. Opo. Member ng Senado. Ang huhulihin. Sa loob mismo ng aming bakuran. Kasi tinanong ko siya, habang sila ay mapupula lahat ang... nasa lounge. Habang nasa lounge sila, Sabi ko, SP, nung nakipag-coordinate ba sa'yo, pinakita sa'yo yung warrant of arrest? Hindi. So, hindi mo tinignan? Hindi. Oh. With more reason, anong ginagawa ng NBI sa premises ng Senado? Tapos, nung gabi na, ng Miyerkules na yun, pinatawag namin. Kasi nga, yung nagbarilan, Opo, Ay, yung hindi pa yata. Yung gabi na yun, wala pa yung... Hindi pa yun. Lunes yata yun. pa yun, Opo. Gabi na yun, pinatawag namin si Melvin Matibag. Sir, sabi niya, ang instruction ko naman po sa kanila pag nakapasok na siya sa session hall, tigilan nyo na, huwag nyo tutugisin. Stick mo na ka. Yan mo sabihin yung hagdanan kung saan nyo sinabol ka. Hindi party ka ako ng Senado yun. Yung parking na doon nagsimula ka akong habulan, hindi ka ako sa Kaya premises. pala habulan talaga, Pwede mo ba kaming bigyan ka ako ng kopya ng warrant of arrest? Opo. Sir, kasi nasa sasakyan ko eh. Hindi na yun, bukas, sabi ko. Tapos, bigyan mo na rin kami ako nung communication or order ng ICC na pinasa sa kanya yung sa Interpol. Opo. Yung inisyo. Kasi yun ang officiality eh. Yun ang proseso na dapat mangyari. So kung sakali ka ako na sinabihan, humingi ng request sa ICC, yung request na yun gusto naming makita. Okay. Tapos from the Interpol, ICC to Interpol request, Opo. So from Interpol, sabi ko, pumunta siya sa atin, PCTC, meron din communication. Ayan. Tapos yung PCTC, dahil siya yung counterpart ka ako ng Interpol, Interpol. Opo. sinabihan ka niya, ikaw ang NBI, mag-execute. Yung deputization ng PCTC sa inyo, gusto ko rin makita. Therefore, there are 5 documents na gusto. Yes sir, sabi niya. Hanggang wala siya binibigay. Okay. Palagay mo ka kung dineputize ka, NBI magse-serve. Bakit si Trillanes ang nagwawagay-way ka ako ng warrant of arrest? Yun, Sino ba ako yun? Oo nga ako. Ang dami nilang dapat sagutin dito eh. Bakit ka ako? Si Trillanes ba? Sheriff na nga ako ng ICC? O naglilingkod na sa Interpol si Trillanes? Paano siya nangyaring napunta ron? Ito yung mga hindi nila sinasagot. Pagkatapos kung ano-anong sinasabi, nagkudita raw kami dahil sa impeachment. Kahit naman hindi sila napalitan ganun din ang bilang namin